Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Pasensya na po sa mga nata-traffic at napiperwisyo nitong rally ng Iglesia ni Cristo. Second day na po sa mga trabahador na hindi makapasok, sa mga delivery riders na hindi makadaan, at sa ibang dadaan lang pero pinag-initan, kinuha yung susi. Pasensya na po kayo. Wala po sila sa tamang pag-iisip sa kasalukuyang lagay. Again, I have nothing against the institution. Posibleng mali po sila ngayong sitwasyon. At mali po yung isinabi sa kanila ng kampo ni Marcoleta. Anyway, let's proceed sa topic natin ngayong araw. Si Marcoleta po, umamin mismo, recorded mismo, meron mismo sa video na sinasabi niya talagang tumanggap siya ng mga pera mula sa kanyang mga kaibigan. Not during the election period, pero during the time na siya po ay kongresista at bawal na bawal po yan. Tapos ngayon, hindi natin maintindihan itong Iglesia ni Cristo. Bakit ninyo tututulan itong investigasyon kay Marcoleta? Di ba ang panawagan ninyo transparency? Ang panawagan ninyo accountability? Ito pong gagawin na investigasyon kay Marcoleta, parte po yan ng due process. Hindi naman siya kinukonvict agad eh. Hindi siya agad hinahatulan. Kasi, ito pa ang masaklap. Posibleng hindi lang po 75 million pesos yung nakuha ni Marcoleta. Isipin nyo to, yung mga nagkikilos protesta. Umaga na jajaan ako. Gabi dumaan ulit ako. Nakita nyo naman yung video ko, di ba? Nakakaawa po yung mga nagrarally. Umaambon, sumisilong sila sa kung saan saan. Yung iba may mga tent, may yung mga camping tent, naglatag sila dyan. Yung iba nakita ko nakahubad. Yung iba nakita ko umiihi sa pader. Pagdaan mo mismo ng EDSA, amoy na amoy mo mapanghi. Yung iba kawawa, may mga dalang bangko, yung maliliit na upuan, yung panlaba, yung ginagamit mo kapag maglalaba ka. Nakaganon sila oh. Gamit na gamit sila. Sila Marcoleta, masarap ang tulog, naka-aircon. Yung mga leader ng simbahan, masarap ang tulog, naka-aircon. Kumakain sa masasarap na restaurant. Yung mga nagrarally, nauulanan, nakabilad pa sila dyan maghapon ha, nauulanan, bibigyan lang ng styro ng pagkain. Puyat, pagod, no choice sila dahil kinakailangan nilang sumunod sa pamumuno. Umuwi na kayo. Second day nyo ngayon, wag na kayong bumalik ng third day. Wag na kayong mag-join kung meron pa mang third day kasi ang permit nila hanggang ngayon. Isipin niyo si Marcoleta po ay nagpakasasa. Minimum po yung 75 million na meron pong resibo. More than 75 million po yung nakuha ni Marcoleta. Sabi po yan ni Lacson. Teka, hanapin ko yung balita. Pakita ko sa inyo. Tapos samantalang kayo, hirap na hirap kayo dyan. Gamit na gamit kayo. Yung mga tao na pinagtatanggol ninyo, nagkasala. Malinaw na nagkasala dahil may pag-amin. Ayan o, nasa One News. Hindi kayong gawa-gawa. Basahin ko para sa inyo ha. Headline, Marcoleta may have received more than 75 million pesos, sabi po ni Lacson. Ako ay agree. 1 million % I agree. Mahigit 75 million po yung nakuha ni Marcoleta dahil sa pag-amin niya mismo sa TV program na yan na talagang tumanggap siya. Itong 75 million from 3 persons lang po yan, Mike Defensor at yung dalawa niyang kaibigan. Isa 30 million, isa 25 million, isa 20 million. Sa tatlong tao lang po yan 75 million. See, hindi naubos lahat yan. Ilan ginastos niya sa campaign niya? 12 billion pesos. Maniniwala kayo na ubos lahat yung 12 billion pesos na yan? Hindi. Ako sa tingin ko may tira pa yan na 2 billion, 3 billion. Therefore, masarap po ang buhay nila. Kayong mga nagrarally, mga ordinaryong tao na ginagamit lang kung sino ang dapat iboto, dinidiktahan kayo, hindi kayo hinahayaang mag-isip kung sino dapat ang ihalal ninyo, kundi inuutos sa inyo ng pamunuan. Isipin ninyo, maganda ba buhay nyo ngayon? O, net, ka-coffee, di naman importante magandang buhay. Sige, yung sarili nyo na lang. Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ba kayo nagigilty sa sarili nyo? Yung taong pinagtatanggol ninyo, billionaire? Masarap ang buhay, pa-abroad, aircon, malambot yung kama, malambot yung upuan. Samantalang kayo, nakabilad kayo dyan maghapon, umulan, uulanin kayo. Aabutan lang kayo ng pagkain. Sisigaw-sigawan pa kayo. Di ba? Ginawa kayong robot o dito kayo pumesto kahit matindi yung ay sikat ng araw, sige magpayong lang kayo kahit tumindi yung ulan, dyan lang po kayo. Kapag may dumating na VIP, magsalita si Amy Marcos, magsalita si Alan Peter Cayetano, kung sino man pong mga VIP na DDS, papalakpak kayo at sisigaw.
Tapos yung pinagtatanggol ninyo, nagpapakasasa sa salapi. Come to think of it, kailangan nyo pong ma-realize yan. Ito lang sa sinasabi ni Lacson, more than 75 million yung nakuha ni Marcoleta at may admission. May pag-amin. Senator Ping Lacson on Tuesday said they are verifying information that Senator Rodante Marcoleta received more than 75 million pesos. Sa kanya pong interview sa Storycon, sinabi po ni Lacson that investigators are receiving infrastructure projects allegedly linked to Marcoleta from his time in the House of Representatives, including around 500 million pesos worth of so-called allocables. O, yan naman pala, biruin mo, nagkakalabasan na yan. Paano kung sangkot pala talaga si Marcoleta dyan sa flood control scam? Wala tayong judgment agad dito. Hindi pa natin siya hinahatulan dahil parte po yan ng due process. Tanungin niyo yung sarili niyo, paano kung sangkot talaga siya dyan? Tapos pinagtatanggol ninyo. Itataya ninyo yung relihiyon ninyo para sa isang politiko na umamin mismo na tumanggap siya ng suhol o ng gift o donation para mapaganda natin yung term. Diba? Sisirain ninyo yung institusyon ninyo para sa isang tao. Anyway, sa bagay, yung mga inendorso noon ng Iglesia ni Cristo, mga sangkot din sa anomalya. Diba? Yun nga babalik yung tanong sa inyo, kayo din naglukluk dyan yung black voting ninyo Joseph Estrada, inendorso ninyo yan. Ano nangyari? Nakulong si Erap. Ilan ang nawala sa bayan? Napakalaki po. Plunder din po yung kaso niyan. Si Jinggoy Estrada, anak, inendorso din po ninyo yan. Ibig sabihin, ginusto ninyo na manalo yan. Asan si Jinggoy ngayon? Nakakulong. Pangatlong beses niya ng pagkakakulong. Kayo din po, Iglesia ni Cristo, kayo din po ang naglukluk dyan kay Jinggoy Estrada. Another one, Ramon Bong Revilla, inendorso nyo rin po yan. Nasaan si Bong Revilla ngayon? Nakakulong na naman. Gaya ni Jinggoy, pang ilang ulit na po yan. Si Cynthia Villar, yung magkapatid, si Camille Villar at si Mark Villar. Nagpapakasasa lang yung mga yan. Tapos samantalang kayo, hirap na hirap kayo dyan sa kalsada, gamit na gamit kayo dyan. Diba? Come to think of it. Think of it. Hindi yan pakiusap. Gawin ninyo para sa sarili ninyo, para sa pamilya ninyo. Isipin niyo yung pamilya ninyo. Ginagamit po kayo. Ginagamit lang kayo. Hindi ko alam kung anong bola ang sinabi sa inyo, pero ginagamit po kayo ng mga politiko na to. Kinukuha yung liligawan kayo para i-endorso nyo sila, and anong gagawin? Magnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos kayo ngayon, mananawagan kayo ng anti-corruption, pero yung in-endorso ninyo, sila mismo yung involved dyan sa corruption. Korte po nagsabi niya, kaya nga sila nakakulong kaya nga sila na-convict Diba? Common sense po yan. Paano pa? Ito pang isang malaking tanong. Kung lumabas sa investigasyon na to na may kinalaman si Marcoleta dito sa 500 million allocables, ongoing po ang investigasyon. Sabi ni Lacson, Lacson said they are examining which projects may have irregularities and are validating the information gathered so far. According to Lacson, investigators have already identified several projects for verification as part of the ongoing probe. He added that the allegations include claims that the allocables were connected to the appointment of former Public Works Manuel Bunuan to the cabinet in 2022. Isa pa yan. Yung problema dyan kay Manuel Bunuan, isingit ko na lang din Si Manuel Bunuan, hindi ko magets bakit gagawin siya o ginawa siyang state witness. Siya sa pinakamalaking isda, one of the big fishes. Tapos gagawin mo siyang state witness. Hindi ko alam wala pa akong malinaw na eksplanasyon na nababasa. Secretary po siya ng DPWH, ang pinaka-corrupt na government agency, tapos gagawin mo siyang state witness. Aba, hindi. Hindi dapat. Sa sarili ko lang ito, ka-coffee, bakit aawayin mo ang gobyerno? Hindi ko inaaway ang gobyerno. Sinasabi ko lang ang opinion ko. Hindi ko alam kay Rimulya kung anong napag-usapan nila dyan. Pero, Manuel Bunuan, ikaw yung secretary dyan, ikaw yung head of agency, tapos ikaw magiging state witness. Paano na lang yung mga district engineers, mga regional directors? Hindi ba sila dapat ang maging state witness kasi sila yung lesser evil? Tapos si Michael Bunuan naging state witness. Paano nangyari yun? Di ba? Yun isa sa tinututulan ko. Nagkabayaran daw po sa kanyang appointment. Although the senator said the investigation remains a work in progress and no findings have been finalized. The ombudsman earlier said they will file plunder charges against Marcoleta over the 75 billion pesos campaign donations he received during the 2025 elections. Sampahan na. Actually, may mali din kasi dito si Boying Rimulya Bakit in-announce pa Dapat file muna saka presscon. Hindi yung presscon bago mag-file. Tingnan mo nangyari. Presscon, rally, bago mag-file.
O kapag nabahag pa yung buntot niya, biglang hindi isang pa yung kaso, dahil sa rally. Di ba? Yun ang isang malaking problema eh. May mali din doon si Boyeng Rimulya, inuna kasi yung press con eh. Anyway, sige, pag-usapan natin ito, sa mga nakikinig sa atin mga INC, no? Maganda po itong write-up na to ni Batas for Everyone. Very simple po yung kanyang paliwanag. In-explain ko na rin po ito before, ulitin ko lang ha. Ito po yung mga facts. Hindi natin ito gawa-gawa, hindi natin ito fake news, hindi natin sinisiraan si Marcoleta. Sa mga nakikinig din po ngayon, kahit hindi kayo DDS, no, hindi kayo Iglesia ni Cristo, maganda po na ipaliwanag nyo rin po ito sa ibang INC. May mga kaibigan kayo, kaklase kayo na INC, ipaliwanag nyo rin po ito para maintindihan nila. Ano po yung totoo? Number 1, Marcoleta mentioned receiving millions on TV for his campaign. Marami po yan, pwede nyo i-check sa Facebook. Inamin mismo ni Marcoleta yan sa programa dyan sa Net25 na nakatanggap po siya ng millions of pesos para po sa kanyang kampanya nung tumakbo po siya sa pagkasenador noong 2025. Wala pong question dyan, hindi po yan fake news. Second, Defensor, si Mike Defensor, admitted giving millions to Marcoleta as campaign funds. Umamin po si Mike Defensor, talaga pong nagbigay siya ng pera kay Marcoleta. In fact, binayaran niya pa po yung tax sa BIR. Meron pong dokumento niyan, makukuha natin sa BIR yung dokumento na yan, na totoong nagbigay si Mike Defensor ng pera kay Marcoleta. Walang duda, walang fake news. Number 3, Marcoleta initially did not disclose those who donated for privacy. Kahit mali po yan, hindi pinangalanan ni Marcoleta yung mga nag-donate sa kanya. Sa kanyang sosi na ipinasa po sa COMELEC. So ang assumption ng COMELEC, lahat ng ginastos sa kanyang kampanya ay pera ni Marcoleta. Hindi niya pinangalanan kasi nakiusap daw po yung mga nagbigay sa kanya ng pera na huwag siyang pangalanan. COMELEC, number 4, COMELEC check if it is undeclared campaign contributions. Okay, check po nila yan. Nanalo po siya dyan. Kasi hindi nga po covered ng election period. Absuelto po si Marcoleta that time. Marcoleta said, these were received prior to the campaign period, hence not campaign contributions. Doon siya nahuli mismo. Sa kakatakas siya sa COMELEC, nahulog siya sa sarili niyang patibong. Di ba? Una, kailangan niyang lusutan ng COMELEC, kailangan niya talagang i-insist na hindi covered ng campaign period yan. Therefore, hindi ang campaign donations. Therefore, walang jurisdiction ang COMELEC dyan. Nakalusot siya sa COMELEC eh. Bravo! Nakalusot siya sa COMELEC. Pero kakapaliwanag niya, nabaon ulit siya mismo. Nahulog siya sa dagdag niyang patibong. Kung labas po yan ng campaign period, that time siya po kongresista. Nagsang-ayon ng COMELEC, okay, hindi ka covered ng campaign period yan. Ito ang nangyari. It is not campaign contribution, then it is a gift. Sige sabi mo hindi yung campaign donation, regalo po yan. Donasyon po yan. As a rule, hindi lang kay Marcoleta, no, as a rule, sa lahat po ng empleyado ng gobyerno, any government official or employee cannot receive gifts otherwise. It's plunder if more than 50 million. Kaya pasok na pasok po yan sa plunder. As a representative, mambabatas po siya during that time na tinanggap niya yung donasyon na yan, empleyado po siya ng gobyerno. Therefore, base po sa Presidential Decree number 46, bawal siya tumanggap ng regalo. So ano pong tawag dyan? Ang last statement ni Batas for Everyone. So anong ganap ng mga nagrarally? Exempted? Correct. Exempted si Marcoleta sa Executive Order number 46? Exempted si Marcoleta na pwedeng tumanggap ng regalo? So ganun na lang pala gawin natin. Sige, mga regional directors, mga empleyado ng gobyerno, sige, tumanggap na kayo sa mga politiko. 30 million, 20 million, tumanggap na kayo lahat, magkanya-kanya na tayo. Total, si Marcoleta exempted naman eh. It doesn't work that way. Wala pong selective justice na sinasabi natin dito. Tumanggap po si Marcoleta, umamin po siya mismo at dapat niya po yung panagutan. Itigil niyo yung rally ninyo dyan dahil talagang nagkasala si Marcoleta. Siya mismo ang umamin. Again, I have nothing against the institution. Hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo. Galit ako sa ginagawa nila ngayon. Posibleng mali sila sa ganitong panahon o sa sitwasyon na to at maling impormasyon ang ibinigay sa kanila ng kampo ni Marcoleta o ng pamunuan. Diba? At gamit na gamit. Kawawa yung mga pobre mga nagrarally dyan. Gamit na gamit. Kaya wag po kayong magpagamit. Sobra na po ang panggagamit sa inyo. I-komento ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section. Nasa Facebook, please like and follow. YouTube subscribe, TikTok subscribe. Mamaya, salamat PBBM Podcast, alas 6 po ng hapon hanggang alas 7 po ng alas 7:30 po ng gabi. Salamat PBBM Podcast. Kasama natin si Palerista TV, si Yayam Dizon at si Mark Ian Everyday at 31 Billion Movement. Kita-kits tayo ka-coffee mamaya. Bye-bye.